The Independent Commission for Infrastructure Chair, Andres Reyes, says they will refer more individuals to be investigated before the Office of the Ombudsman. That's still over the flood control controversy. And for details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, sino-sino na raw ang latest na na-refer sa Ombudsman ng ICI? Lord at Denise, ngayong araw nga ay nagsubite ng ikatlong interim report ang Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman kung saan ang kanilang nais ay imbestigahan at silipin ng Ombudsman ang umano'y ghost flood control projects na nagkakahalaga ng 72 million pesos sa Plaridel, Bulacan. Ayan ay nasa ilalim or nai-award rather itong proyekto na ito sa top-notch Catalyst Builders Incorporated. Isa ito sa top 15 ng mga flood control contractors na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagsisimula ng malawakan at masinsinan na pagsilip sa mga anomalya ng flood control projects ng pamahalaan. So far, nandoon sa papel na interim report at case recommendation ng ICI ang ilan sa mga opisyal ng 1st District Engineering Office ng Bulacan, kagaya na lamang nila dating District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pa na mga opisyal ng DPWH Bulacan. Kasama na rin doon sa inirekomenda kung maaaring kasuhan o meron bang posibilidad na merong kapabayaan itong sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ang mga undersecretaries nito na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Lord at Denise, maaaring para sa ilan ay medyo malabo kung paano nangyari itong ghost flood control project sa ito, pero nasilip kasi ng technical inspection ng Commission on Audit ng silipin ito ang proyekto na ito sa Bulacan. February 25, 2025 nang pirmahan ni Alcantara yung notice to proceed ng top-notch Catalyst Builders para simulan ang konstruksyon nito. Pagdating naman ng May 26, 2025, ito ay na-pronounce na as completed. Gayon din, nag-release ang DPWH 1st District Engineering Office ng Bulacan ng completion report nito na nakatapos daw or satisfactory daw ang nagawang proyekto na ito. Pero nitong September 15 nang sinilip ng COA itong flood controls project na ito ay wala silang nakita na kahit ano doon sa tagged geolocation nito sa proseso ng bidding nito, kundi nakakita sila ng attempt dito sa proyekto na ito na ilipat sa ibang lugar na hindi basta-bastang pinapayagan ng pamahalaan. Kung kakailanganin kasi na ilipat ang isang proyekto ay kailangan itong muling dumaan sa isang bidding process at iba pang proseso kagaya ng anumang proyekto ng pamahalaan. Arles, so far parang wala namang mga surprises, Parang ito ay reiteration lamang ng mga pinag-usapan at mas extensive pa nga sa Senado. So parang summing up lang ito. Pero sino raw yung mga expected na mga susunod na i-refer? Kasi sa batch na to ay walang mambabatas na nakasama. Meron bang mga senador, congressmen? Ano bang mga nababalitaan dyan? At sisingit ko na rin, guidelines, finalization ng guidelines para sa anak ng Tokwang live streaming na yan, kung mangyayari pa ba kaya yan o hindi. So far, Lord, wala pa rin tayong naririnig ng mga bagong pangalan na maaaring ipatawag ng Independent Commission for Infrastructure. November 11 and 12 pa rin yung inaasahan natin na pagdinig. Patungkol naman doon sa guidelines, wala pang inilalabas ang komisyon patungkol dyan. Pero asahan na sa paparating nilang mga pagdinig ay naka-livestream na ito. Alright. Thank you. Ang ating mobile journalist, Arles de los Santos. Thank you, Arles.